So, ngayon ang gagawin na naman natin dito ay yung speaker niya. Partners, welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. Ito yung gagawin natin ngayon, itong sound system na ito. So, bago po natin gawin yung problema ng ating speaker ay tugtugin muna natin para malaman nyo kung ano yung naging problema nito. So, yung concern ni customer nito, ang gagawin natin nito ay wala na siyang tweeter, no? So, pagka wala na siyang tweeter, ay pangit na po tunog niya. Tunog niya, yung bass na lang, no? So, yung treble niya, pagka binobolyo natin yung treble niya, ay wala ka nang mapapansin na tweeter, no? So, ito yung may problema nito, yung concern ni customer nito. Itong kanyang tweeter na dalawa. Yung low, yung sa bass, saka sa middle niya o sa kayang mid-range, no? So, ito gumagana naman to. So, tinetest na kasi natin to. So, yung problema lang, itong dalawang tweeter. So, kadalasan po pag problema ng tweeter, so sa paggamit natin ay madalas na isagad natin yung treble o yung tuwing nagkakaraoke po tayo ay matama ng feedback ng ating microphone o talagang masisira yung tweeter natin. Lalo na yung mga ganito, yung sa ating ready-made, no? Medyo local lang din kasi yan. O yung ganitong klase mga tweeter. So ngayon, patugtugin natin. I-test, pakita lang natin sa inyo. Ayan, no? Power up. So itong equalizer na to, ayan, yung graphic nito na naka-build in ay itong side na to, yung 62 dB na dito na side ay low po ito, yung bass. Tsaka dito papansin nyo na yung bass lang yung malakas, no? Yan, left and right, nakasagad na po ito. Yan, o. Yan, nakasagad na yung treble nya. Yan, so yun po yung problema nya. So ang gawin natin dito, nakapag-order na tayo ng pamalit ito sa online, no? Online shop. So, buksan natin to. So, dalawang tweeter po itong in-order natin. So, ito yung binili natin na tweeter. Isang sealer na po yung in-order natin dito. Baka sinama na lahat. Broadway 800 watts titanium tweeter. Okay. So, bullet tweeter po yung in-order natin. Tingnan natin kung bullet tweeter po talaga ito. So, kasama yung order din natin na ito. Ichiba na soldering blade. Saka voice coil ng microphone, no? So, dito na. Ayan. So, sana gagana ito ng maayos at maganda yung tunog, no? May kasama pa, may order kasi ako na filament ng soldering iron. Ito, so 40 watts na filament ng ating soldering iron. Ayan, so tingnan natin kung maganda po yung quality ng Ichiba nila, ang soldering blade. Okay, so ito na yung dalawang tweeter natin. Natin yan. So ngayon, buksan natin. Meron na siyang kasamang filter capacitor na non-polar, no? Non-polar 100 volt, 3.3 UF. So 800 watts. Impedance 4 ohms, 25.4 mm. So yung voice coil niya. So 800 watts. Ano? Maganda dito, pagka masira yung kanyang voice coil, pwede na tayo bumili itong mismong voice coil na lang. Hindi na yung kasama yung buong kahan niya. So, atin pong iti-test muna. Gamit tayo ng analog tester. Ito yung analog tester natin. So, set natin to times 1 natin. Ayan. So, gumagana siya. Okay. So, gumagana siya. Itong isa naman,
natin kung maayos ba siya. Yan. So, ngayon. Yan. So, maayos. Okay. Yung ating speaker ay papatong natin dito sa ating T-ball. So, ito na. Tanggalin natin itong tweeter niya. So, itong pinakamaliit. Yan. So, tanggalin natin. Yan. Bulog pa. Try natin kung kakasya siya. Kasya yung magnet niya, kaso lang. Okay, so magawa muna tayo ng butas dito sa may gilid. Okay, butasan ko lang muna para kakasya itong kanyang terminal ng ating bush coil. Okay, ito. Sa ating terminal na to. Kasi bumabangga siya dito. Hindi na makasya. So atin po munang resistance kung nakakonect ba ito ng maayos dun sa ilalim. So rinse pa rin natin sa times 1 pa rin yun. Basta resistance. No? So hindi na natin buksan itong mismong woofer natin. Ayan. Ayan. So ayos. So kailangan na natin ito butasan para makapasok yung tweeter natin. So kakasya naman yung magnet niya. Problema yung kanyang bumabangga siya. So yan, nabutasan na natin. So kakasya na to. Ito. So may lagay na natin sa butas. Okay, so sa pagkabit nito, ito yung sa linya ng positive. Itong may capacitor. So dito natin kakabit yung itong reed, ilalagay natin dito. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang. Tapos hinang natin. Ayan, positive. Tapos ilalagay natin yung sinkabulsod natin. Ganyan lang. Sa kabila yung negative. Yan. Hinang natin. So atin pong ipapasok na. So ganyan yan. Dahan-dahan lang. Ayan. Okay. So may isa na naman. Kabitan natin. So yan o. Ayos. So yung isa na naman. So ito na yung mga sira. Lagyan na naman tayo ng marker. So yan, kakasya na po itong ating terminal ng ating bullet tweeter. So okay.
nahihinang na natin. Negative. Saka positive. Lang. Ayan. So, pwede na natin i-testing ulit. So, pandarin natin. Ayan o. So, tugtugin natin. So, additional ko kung paano ito ikakabit yung speaker. For example lang po ito kung sa inyo hindi nyo alam kung paano i-set up. So, yung set up nito, napakasimple lang po. So, dito sa may likuran, dito, ayan. So, dalawang channel po ito. Ayan. Tutok natin So, ito po yung dalawang channel. Itong channel na ito, makikita nyo po. Dito, channel B. Sa taas yung left, sa baba yung right. So, sa channel A na naman, dito. So, channel A, left, at saka right din sa baba. So, itong amplifier na to ay 600 per channel. So, 1-2 po siya. Kita nyo, 1-2. Diyan, baliktad lang. So, 1,200 divide 2 dahil 2 channel siya. So, 600. Speaker na to ay 500 watts po ito. So, 500 watts. So, may allowance siya ng 100. So, sapat na po niya. 8 ohms siya. 8 ohms dito. Di, eksakto na po yung load natin. So, ang tamang setup po, positive, negative. Kung naka-left ka dito sa may channel B, itong channel na to, naka-left ka dito. So, pagdating naman dito sa channel A, right na naman. Kaya po nakikita nyo, yung setup natin, nakaganyan. Dito sa may taas, left. Sa channel B, pagdating sa channel A ay right na naman tayo. So, para to sa akin po, ito po yung balance. So, channel B, naka-right tayo. Pagdating sa A naman ay left. Pagdating naman dito sa ating input, so meron tayong DVD-CD, ito, left and right. At tapos dito, yung tape at saka auxiliary. So, meron siyang naka-jumper dito. Ito yung jumper sa ating equalizer audio in and out. Tapos yung output natin sa subwoofer. Kung meron tayong additional subwoofer na amplified, pwede tayong mag-tap dito. Sa may variation dito sa may harapan, yung ating speaker out, lagay natin sa E and B. Tapos yung ating selector, naka-input kayo doon sa may likuran ng DVD, CD na input doon, select nyo dito. May pointer din kasi. Yun, tip auxiliary ba yun? Kayo naka-tapping doon sa likuran. So, set nyo rin. Kung mag-AM, FM kayo, tuner. Tapos kung Bluetooth at saka USB, lagay nyo sa MP3. Ayan. Yung ating bass setup nya, ito yung sa may gilid. Itong sa 62 dB. Yan po yung tatlo. Yung sa ating low. Pareho din dito yung low. Ito yung low, mid, tsaka high. Ito yung high sa may gilid. So low, mid, high. Low, mid, high. Okay? So ganyan lang yung setup. So patugtugin natin. Meron siyang selector dito sa equalizer. Kung normal natin o direct tone siya, i-direct tone siya, hindi siya umilaw. Direct tone po siya. Yun yung tugtog niya. Yung direct tone, ibig sabihin, dito yan ang adjustment lang niya. Yan. Pero kung pindutin natin yung selector, i-on natin, ayan, umiilaw siya, nagpa-function. Ayan. Ayan. So, kung i-connect natin to Bluetooth, EQ 506 12BT. Yun. Ayan. So, naka MP3 tayo, tapos pindutin natin tong Bluetooth na button. Ayan. So, atin pong hanapin dito. Ito. Ito. 506 12BT. Ayan. Paired natin. Tutunog ito. Ayan. Connected na po siya. So, mag-search po tayo sa YouTube ng mga music.
So sana yung ginawa natin ngayon ay nakapagbigay sa inyo ng idea o kaalaman. So maraming salamat po sa sumusubaybay ngayon. Sana ay nakatulong po to sa inyo. So maraming salamat po. God bless sa ating lahat. Bye bye.